nagsalita na si General Torre sa kaniyang biglaang pagtanggal sa pwesto. At ayon kay Attorney Claire Castro, di daw umano ito basta-bastang tanggalin kung walang sapat na dahilan at para ikabubuti ng taong bayan. Paano ngayon? Sa hanay ng PNP, iisa lang ang may 4-star general at yon ang PNP chief. Ngayon, tinanggal si General Torre. Si General Torre ay nakatakdang magretiro ngayon pang 2026. Matagal pa. So, kung tinanggal siya sa pagka PNP chief at meron na siyang 4 na star sa balikat, 4-star siya, at papalit, itong tinanggal niya sa pwesto na second in command, na yun daw ang dahilan kung bakit natanggal si Torre dahil nagawa siya ng sariling aksyon na dapat ang pagtanggal, lalo na sa second in position, dadaan sa Napolcom o sa presidente. So ano ngayon? Si Nartatis Jr. ang OIC PNP chief. So nagiging 4-star na siya. At sa hanay ng istruktura sa PNP, kailangan may iisa lamang na 4-star at yon ang PNP chief. So ano mangyari kay General Torre? Kailangan ba siyang agad-agad magretiro para mabakante ang kanyang pagka 4-star? Ayon sa Malacanang, si Atty. Claire Castro kanina sa press conference, may bagong posisyon daw ang ino-offer ng Malacanang para kay Torre. Ito ang press conference kanina lang. Pero ano yon na posisyon? Ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. But may we know the reason or what convinced the President to relieve General Torre as PNP chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between Napolcom and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulya kahapon. At mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan. At we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Quiboloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. So, pero di ba ituring na sampal mismo kay dati na, no? Dahil tinanggal siya. Dating PNP Chief General Nicolas Torre na yung tinanggal niya na second in command, Nartatis Jr., Lieutenant General Nartatis Jr., Jose Nartatis Jr., tinanggal yon. Inilipat ni Torre na dapat umano, ayon kay Senador Lacson, dadaan yan sa Napolcom at sa Presidente. So, nag-iisa umanong kumilos si General Torre. Bakit nasabi natin parang sampala? Dahil yung tinanggal ni Torre, yon ang nagiging kapalit niya sa pagiging PNP chief, nagiging OIC ngayon, no?
nagiging OIC. So, siguro, mag-early retirement itong si General Torre dahil kailangan na iisa lang ang merong 4-star. Iisa lang. O, ano kaya ang posisyon na ino-offer ng Malacanang para kay General Torre? Di pa binanggit ni Attorney Claire Castro. Bago dyan, kumusta? Welcome sa ating mga suking taga-subaybay. At kung bago lang kayo sa ating channel, ako po si Bradwindel Talibong, makasama ninyo. Inaanyayahan natin na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Well, nag-react dito ang mga retired general kaugnay sa pagkatanggal, no? Pagkatanggal ni PNP Chief, dating PNP Chief General Torre. No? Sa interview, kanina ito. Retired Police Colonel Mariano Santiago na Philippine Constabulary. Nasa Zoom na po natin. Kung tandaan ninyo, si General Torre ang kauna-unahang PNPA na nagiging PNP Chief. Dahil mula pa noon, ang nagiging PNP Chief ay galing sa PMA. Ngayon, si General Nartates balik naman sa PMA dahil PMA ito. Si General Torre lang ang PMPA na naging PNP Chief at natanggal agad. Okay, pakinggan natin ang mga reaksyon ng ilang retired general. Colonel, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Magandang umaga naman, Si Alvin po, and opo. Sa ating mga nakikinig. Opo, pahingi na lang po ng Pero bago dyan, acknowledge natin ang mga pumasok pala sa ating comment section. Welcome sa lahat. Anong masasabi ninyo? Ano? Walang sound si Attorney Claire? Sandali. Wala bang sound? Di niyo narinig si Attorney? Wala pong sound. Sandali ha. Ating subukang ibalik. Wala daw sound. Subukan nating ibalik kung wala bang sound si Attorney. Okay, subukan muna nating ibalik, ha. Okay. Tingnan natin kung sandali, Magandang umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. But may we know the reason or what convinced the President? Sandali. Sige. Iyon. Kumusta? May sound ba si Attorney Claire Castro o wala? Maulan na hapon. Sa start po, walang sound. Ano? Ang akin, walang sound ang akin? Yung start. Sandali, Wala daw sound. Ito ba? Sandali, Nakakumpirma nga lang ngayon ng Malacanang. Ito ang walang sound pala. Nakakumpirma nga lang ngayon ng Malacanang na nirelieve sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III. PNP Chief General Nicolas Torre III sinibak na sa umanong pang-abuso sa kapangyarihan
Ayon kay Senador Ping Lacson, na ito ang posibleng dahilan kaya nasibak sa pwesto si PNP at Chief General Nicolas Torre III. Ayon kay Lacson, nag-iisang umaksyon si General Torre sa pagsibak sa second in command na si Lieutenant General Jose Melencio Nertatis Jr. Sa patakaran umano, aniya, kailangan na may clearance sa Pangulo o sa DILG ang pagtalaga o pagsibak sa sinumang second in command o kaya'y sa PNP Command Group tulad ng Deputy for Administration. Sinabi ni Lacson na noong siya pa ang PNP Chief na kahit binigyan siya ni Estrada ng absolute authority sa pagpatakbo at pangangasiwa sa PNP, hindi niya umano ginamit ang absolute authority sa pagtalaga sa miyembro ng PNP Command Group. Ang mahalaga umano, ngayon ay magiging maayos ang transisyon sa kapalit ni General Torre sa pwesto. Ang pagkaalam ko, na-demote si Nartatis at yung Bapang General na Ilocano, nagdadaig kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic. Hindi naman tama yun. Siyempre, may buwas tayong lahat. Buwas niya si John Vic. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Hindi natin kalimutan na bahagi ng banta sa seguridad ang mga nasa hanay na bumabaluktot mismo ng ating layunin. Taos-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional and provincial directors, chiefs of police at sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit 2 buwan na panunungkulan ko bilang chief ng Philippine National Police. Kasama rin dito sa aking pinasasalamatan ang pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE, the Association of Police Officers Bilateral Entry. I'm very, very thankful at express my deepest gratitude sa mga miyembro ng APOLE sapagkat sila ang isa sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin. Okay, iyon ang pahayag ni General Nicolas Torre at may offer daw umano. So, posible na mag-early retirement itong si General Torre dahil para mabakante ang pagiging 4-star niya. Dahil sa hanay ng PNP, iisa lang ang dapat may 4-star at iyon ang PNP Chief. Pero di pa nilinaw ng Malacanang kung ano ang posibleng posisyon na ino-offer nila para kay General Torre, no? Ano kaya, di ba, bago lang nag-resign din at irrevocable resignation yung sa NBI, si NBI Director Santiago, no? Dahil umano sa mga di na matiis na paninira. Ngayon, sa daming dapat tanggalin, lalo na sa flood control at sa korupsyon, nagulat ang karamihan sa balita na biglang tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre. At posible mag-early retirement ito, pero bago dyan, knowledge muna natin mga pumasok ngayon, no? Sa ating live. Marianida dyan sa Hong Kong, Erlinda Asula, Arnie Aneslag, Marianida, si Delphin Rabago, Salvador Evangelista, si Joseph Macalian, si Nunoy Canon, si Erlinda Isula, si Aliho Disikan, Yakapin,
Bro Windel, maayong meron pong sound si Attorney Claire. Yung unang bahagi lang pala. Si Lianes Aliusa. Hi po, Sir Windel. Salamat po kasi sa totoo lang, naligaw din ako ng pananampalataya. Confused po ako. Salamat po. Always watch po sa video mo kahit yung 5 years ago. Yung 5 years, so kasi simula pa lang namin. Sa 5 years, Cebuano, yung ibang mga language namin ni Father Darwin. Pero daming mga nakiusap, pwede ba na magtagalog kayo? Daming di makaunawa o mga Tagalog sa Cebuano. Kaya sinisikapan talaga namin ni Father Darwin kahit nahirapang magkalisod-lisod, no? Si Muslim Islam, Bro Windel, anti-corruption. Si Cesar bagay kay General Torre dahil 4-star general pa rin siya. Yes. Muslim Islam si General Torre lang ang iisang 4-star general ng pulis ngayon. Pero dahil nakatungtong na si Lieutenant General yung second in command niya, Lieutenant General Jose Melancio Nartatis Jr. So, magiging 4-star na si walang comment. Si Nartatis, yeah? Okay. So, magiging 2 na ang 4-star general sa PNP ngayon. So, kahit pa ilagay si Torre sa, baka, demotion na naman kung malagay siya ng deputy, di ba? Siya na ang nagiging PNP chief pagkatapos magiging deputy for operation, ay nagiging demotion yan. At maliban na demotion, nagiging 2 na din ang 4-star sa PNP. Okay. Si Mary Matano sa Macau. Hello, kumusta? Si Gavin Sumagpao, Agnes Madreno diyan sa Kuwait, RJ Diopino sa Villanueva, Misamis Oriental. Welcome. Okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid, no? So sa interview kanina, ang reaksyon ng mga retired general kaugnay sa biglang pagkatanggal ni General Torre. Retired Police Colonel Mariano Santiago ng Philippine Constabulary. Nasa Zoom na po natin. Colonel, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Magandang umaga naman, si Alvin po. And sa ating mga nakikinig. Opo, pahingin na lang po ng konting insights, kasi wala po kaming makausap sa Napolcom, po. Ang gustong malaman ng ating mga kababayan, siguro as a matter of education na rin, kasi sa inyo, alam nyo po ito, abogado rin po kayo, di ba? Paano po yan kung si General Torre, 4-star, si Nartates, ngayon 3-star, di siyempre, pupromote po dapat siya na 4-star. So, 2 na po yung 4-star lalabas. Pwede po bang 2 4-star o hindi rin po pwede yun? Hindi po pwede yun sapagkat sa ating table of organization ay isa lang ang posisyon ng Chief PNP na mayroong 4-star rank. So hanggat hindi binabakante ni General Torre yung kanyang ranggo, hindi siya nag-retire o nag-resign sa serbisyo, hindi maibibigay ang kanyang ranggo sa iba. Yan. So, kahit pa si General Nartatis uupo na OIC, di mabigay ang 4-star sa kanya dahil nag-excess ang 4-star sa mga balikat ni General Torre. Pero pwede, Colonel, na ang PNP chief ay 3-star general tapos merong floating na 4-star general. Mangyayari yan. Yan ang mangyayari. Gano? So pwede pala. Kaya parang awkward po yun na ang PNP chief ay hindi pinakamataas na ranggo sa PNP.
Well, nangyari na yan before eh. At hindi ko na lang babanggitin kung sino dahil yung isang chief PNP before, parang hindi niya nagustuhan ang ginawa sa kanya. Oo. Kaya ang ginawa niya ay nag-stay siya doon sa kanyang rango hanggang siya ay magkaroon ng compulsory retirement. Opo. So, ibig sabihin, pwede palang mangyari talaga yon. Pero ako naman, naniniwala naman ako na kaya namang siguro kausapin. Yun nga ang keyword, dapat kinausap na maayos si General Torre. Na sa ganun, hindi, kasi ayaw ko anong dating sa inyo, Colonel. Para bang nabastos si General Torre sa pagkakataong ito? O hindi, normal lang yan? Nangyayari talaga yan sa PNP? Well, actually, alam mo, kami graduate ng PMA pero malaki ang aming paghanga dito kay General Torre. Si General Torre, siya ang kauna-unahang PNPA na nagiging PNP chief. Karamihan galing sa PMA. At itong papalit niya, kaya nga parang sampal, ano? Bakit parang sampal? Dahil yung second commander si Lieutenant General Nartatis Jr., yun ay inilipat kasi ni Torre. At nag-react, of course, ang Napolcom, hindi dumaan umano sa kanila, kumilos na nag-iisa si General Torre, yun ang dahilan, ayon kay Senador Ping Lacson, na posibleng dahilan kung bakit tinanggal sa pwesto si General Torre. Ang problema, yung inilipat ni General Torre ngayon, na 3-star yan, naging OIC sa PNP chief. Yeah? Okay, tuloy natin. Meron lamang isang problema ang nangyari dito kasi especially sa amin na nanggaling sa military at ako'y galing din sa Philippine Constabulary na noon ay parte ng Armed Forces. Opo. Meron sigurong konting naging lapse si General Torre dahil ako mismo iniisip ko na unfairly treated siya. Personally, yun ang aking nakita dahil ako'y humahanga sa kanya bagamat hindi kami personal na magkakilala. Opo. Pero sa training ng ating especially military, which palagay ko naman hindi rin naiba ang PNPA dahil ang nagsimula ng PNPA ay puro mga PMAers din. Meron tayong tinatawag na discipline kasi ang sa mission ng military, hindi po pwedeng hindi susunod doon sa principle ng unity of command. Nagkataon na ang supervision and control ng Philippine National Police ay ibinigay sa National Police Commission. After magkaroon ng review, yung ginawang reshuffle ni General Torre, na sa palay ko naman ay intended niya talaga na ma-streamline niya at talagang kumpleto ang kanyang control sa pulisya, ay nakaligtaan niya na merong nakatataas sa kanya. Kasi ang yung spokesperson si General Pajardo, alam niyo, abogado yan. No? Wala bang naka-advise ni General Torre na ito ang proper at protocol para sa paglipat sa isang lalo na sa second in command, no? Na talagang dadaan sa Napolcom at i-review ng presidente. Tuloy natin. Basic ang principle kasi ng disiplina Ang commander ay responsible sa lahat ng gagawing maayos at hindi maayos ng kanyang unit. Opo. At ito ay importante, especially sa giyera, dahil hindi po pwedeng merong magkakaibang desisyon. Tama. So si Colonel, si General, sa palagay mo, na meron din siyang, kagaya ng sinabi ni Senator Ping,
meron din siyang parang overreach sa kanyang otoridad. Sumobra, lumabis din siya sa kanyang otoridad. Well, later on yan ang lumalabas dahil matapos na pagsabihan na siya at binawi na yung kanyang ginawang reshuffle, parang lumabas pala doon sa flag ceremony ng PNP na pinakilala pa rin niya yung sinasabi niya, ito yung aking deputy, no? Oo. Kumaga dinify, parang sinuway niya. Sinabihan ka na, hindi mo pa rin sinunod. Iyon, na-defy niya. Alam mo So, nagturo siya ng kanyang bagong deputy sa second in command. At itong si Nartates Jr., Ilocano, so, kaya nga, ayon kay Senador Marcos, na siya mismo nag-react. Bakit ganon? Kasi ang, kumbaga, bagamat yan ang nasa batas, pero extension ng presidente ang napolkom dahil yung control sa pambansang pulisiya ay ibinigay sa National Police Commission na nagkataon naman na ang chairman ay ang secretary ng local government. Tama. So, hindi ko alam ang politics sa kanila doon sa loob noon. Pero kung susundin natin, assuming na walang anumang malis, dapat siguro sumunod siya at kaya nagpaalam muna. oo. Na sir, ganito. Babalasahin ko. Gusto kong balasahin. Tama. Normally yan ganun. Noong ako'y nasa LTO, ano man ang aking mga policy na kailangan kong ipatupad, kahit papano, meron lang akong information at tacit approval sa aking minister. Opo. Pero granting na tama po kayo, no po, tama tayo na ganyan nga po nangyari, the situation could have been handled better. Do you agree na meron pang ibang paraan sana na hindi umabot sa ganyan na parang napahiya naman yung mama? Well, nangyari yan kasi alam mo, hindi natin matatawaran na ang presidente naman ay nakaka-recognize ng accomplishment, di ba? Dahil noong i-promote siya, yun ang form ng kanyang reward. Pero Correct. alam mo yung sistema ng, especially sa uniform services, meron tayong sistema ng reward and punishment. Malaki ang paghanga rin naman sa kanya ng presidente noon Yun ang kanyang reward. Pero nagkaroon nga, tama yung sinabi ni Senator Ping Lacson, na nagkaroon siya ng konting overreach. Siguro naman well-intended yung mama. Kaya lang, alam mo, sabihin na natin, may kasama na sigurong pride dito Abay, akong ang secretary mo, binaliwala mo ko. Tsaka chairman yun ng Napolcom. Chairman siya, pero siya rin yung DILG chief Tama. Opo. So, let's move forward. So, tapos na yan. Nangyari na yan. Wala tayong magawa. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Ano po? Moving forward, Colonel, ano ba dapat ideally? Ano ang dapat mangyari? Siguro, kung sa akin yan, dapat siguro kinausap siya silently. Assuming kung ako siguro ang SILG o Secretary of Local Government o hindi man si Secretary John Vic, assuming na meron na silang brief, siguro ang presidente, I would have, kung ako yung presidente, Opo. Siguro itatawagin ko siya sa palasyo. Opo. At hindi ko naman siya gagawan ng embarrassment. Correct. Kasi gano'n nangyari na embarrass po siya. Although sabi ni Secretary John Vic, 5 beses daw niyang tinawagan.
Pero mukhang hindi sila nagkausap dahil para sabi niya nasa dinner daw or something. Ano po? Pero baka pag Malacanang siguro tumawag, hindi ka naman tatanggi. At saka pag boss mo ang tumatawag, di ba tayo naman, pag boss natin yung tumatawag, maybe one missed call, tatawag ulit kagad tayo na sabihin, oh shucks, si boss pala tumatawag. Yun ang hindi natin alam, yung namagitan sa kanilang dalawa ni Secretary Rimulya. Opo. Pero being a very important person sa sabihin na natin, sa gobyerno ng ating Pangulo at malaki rin naman ang ginawa nito para sa kanya, siguro kung ako presidente ay patatawag ko silang dalawa, maaring i-patch up ko muna sila bago silently sabihin ko, mag-resign ka na at bibigyan kita ng ibang pwesto. Mukhang ganun nga daw po. Mukhang may bago namang pwesto. May bagong pwesto. Kinumpirma yan. Kung ano nga na pwesto, di pa sinabi. Ito reaksyon ni Attorney Claire sa press conference na ginanap ni Remulla. Hindi ito gagawin ng Pangulo kung hindi ito para sa ikabubuti ng lahat. Yun lang yun. Kasi hindi naman basta-basta nagtatanggal ang Pangulo kung wala siyang dahilan at kung wala siyang magandang balak pa para sa tao na yon, di ba? So anyway, pakinggan na lang natin mga clear at saka natin tignan. Pero di ba malaking insulto talaga ang nangyari para kay General Torre na yung second in command niya na Lieutenant General Jose Nartatis Jr. ay inilipat niya. No? So, yun ang deputy niya. Inilipat. Na di dumaan sa Napolcom at sa presidente. Yun ang sinabi ni ni Senador Lacson. Ngayon, yun daw ang dahilan. Ilang bisis na tinawagan ng Napolcom pero di na kausap si meron bang mga hindi pagkakasundo sa loob ng PNP kahit sa PNP deputy sa second command niya dahil merong bagong deputy na pinakilala si General Torre sa flag ceremony nila. No, kahit ba pinawalang bisa ng Napolcom yung paglipat sa second in command. No? Pero ngayon na biglang tinanggal siya, yung inilipat ni General Torre ang nagiging OIC sa kanyang pwesto na kung saan inalis siya. Okay, tuloy natin. Pero bukas pa kasi ang aking press con. Pero sige. Yung kagabi ito na live ni Attorney. So bukas, kanina, yung na tunghayan ninyo na press conference na sinabi niyang ang Malacanang ay nag-offer ng bagong posisyon para kay General Torre. Ayan natin dito. Good morning. Good morning. Sir, can you enlighten us kung ano yung ibig sabihin ng difficult but necessary? The President is very fond of General Torre. In his brief tenure as chief and even before that the CIDG, the President and General Torre have had a wonderful and productive relationship. Bakit? Kasi alam mo, nagtrabaho naman si General Torre. Diba? Makikita naman natin na nag-deliver siya ng ano yung dapat niya i-deliver. At siguro nga baka more than sa in-expect, di ba? Yung mga naging result ng kanyang naging trabaho. At yung mga naging trabaho naman niya, naaayon naman sa batas, di ba? At yun ang tinatawag ng pagkakataon. So kaya sabi nga niya, the President is fond of General Torre. So, maganda naman yung pinagsamahan nila. Okay? Yan. Nakakasad, sabi ni Nena Uringay. So, okay. Tuloy.
comes to crossroads Mahina ata ang press conference. to push his agenda. Okay. So, mga ka-clear, kasi may mga pagkakataon na ang issue kasi is internal. Kung meron man nagiging, let's say hindi pagkakasundo or may nagiging issue sa loob, normally dapat hindi na sinasabi ito in public. Kung bakit talaga, anong dahilan. Syempre, kasi kung may kinalaman naman to sa security, so hindi naman daw, ito dapat na i-reveal pa, no? Yung detalye. At sa pag-aaral ng Pangulo, sa tingin niya, mas dapat na, ito yung dapat na maging desisyon. Diba? Pero hindi ibig sabihin noon na nasira naman yung kanyang tiwala kay General Torre. Kasi makikita mo naman at madidinig natin sa sinabi ni Secretary John Vic. Sandali, lipat tayo sa press conference. Di natin marinig yung press conference ni Remulla, no? Ito ang conference ni Remulla kasi kaugnay sa pagkatanggal. Necessary decision to relieve PNP Chief Police General Nicolas Torre III of his duties. The President believes that his national security apparatus must always work within the framework of the law. With the recent developments, the President was presented with the facts and he determined that the best course of action is to uphold the role of Naputan at the task it was intended by law. As part of this resolution, the President decided to relieve Police General Torre. This was not an easy choice, but it is made in the national interest. The President is committed to ensuring a unified direction and collaboration across all areas of his cabinet, particularly those responsible for delivering security, peace, and order. The President expresses his thanks and gratitude to Police General Torre as his brief tenure brought new life and energy into the PNP. Nevertheless, the mission must continue. The Filipinos must be safe. To this end, the President has elected the incoming PNP Chief, General Tapas, together with the Secretary of the Interior of Local Government, to present within 1 month a comprehensive citizen security strategy focused on increasing police presence throughout the country and ensuring that every Filipino feels secure in their communities. Thank you so much, Secretary. So we will now start with the questions. I remind everyone to only ask 2 questions each so that it can be orderly po. So first here is Ms. Leah Ilagan from UNTV. Thank you. Good morning. Good morning. Sir, can you enlighten us kung ano yung ibig sabihin ng difficult but necessary? The President is very fond of General Torre. His tenure as Chief Executive before that the CIDG, the President and General Torre have had a wonderful and productive relationship. However, when it comes to crossroads in the President's decision-making, it is with the necessary decisions to push his agenda. Sir, itatanong ko yung tanong din ng marami. Ano yung reason bakit tinais mo si General? Precisely because we are acting of laws and not men, that the institutions must be larger than the people who are in it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the Naputan be supporting the spirit of the people as it was written. Sir, may connection ba ito doon sa follow-up na lang sa last na yun. Sir, para lang mabuo yung story. Sir, may connection ba ito doon sa nakaraang resolution ng NAPOLCOM na hindi po nasunod, parang hindi naglabas o hindi na sunod ni General Torre, yung NAPOLCOM resolution ng mga reshuffle ng mga official? That among other things is part of the consideration of the President. Okay. Thank you, Ms. Leah. Third, I'm Alonso from Sunstar. Sir, good morning. Sir, my first question, saan na po ngayon ang i-assign si General Torre? And what will happen, sir? Kasi nasa kanya yung force naman. Yes, that issue, General Torre has been informed to his chief. He has the option of retiring or staying.
the question of the first star will be within the book to take up. But that is a collateral issue only for that to be running the PNP, which will be formally accepted in General Manalas. Any words? Nag-usap na po kayo ni General Torre about this matter, sir? I have tried to get in touch with him. I made 5 phone calls last night. I think he was better, but he was duly informed, properly informed of the decision of the Hindi kayo sinagot, sir. So, dito pa lang, parang may diferensya na sila, si Remulla at Torre, no? At tinawagan niya, di sila nagkausap. Thank you. Mr. Mark Makalala of DCWB. Thanks, Secretary. Good morning. Obviously, yung pagdating kay Chief PNP, unpopular decision, dahil nagkaroon ng conflict previously sa resolution ng NAPOLCOM and PNP. Dito na po yung order. So, how do you intend to manage the public perception na yung leadership ng PNP is stable? Sa kanilang pagpapalit ng is stable. Is the end, wala po itong pangit ng politika. That is precisely why we are doing this. Because we want to take politics out of the equation. When you have issues arising, you must resolve it according to the rules of the institution. And that's what we are doing. This is not a popularity contest. This is a question of maintaining the integrity of the institution. Sir, pinagyan ko yung resolution ng NAPOLCOM 2025-0531 adopted last August 14 states that non-compliance with the requirements being prescribed shall subject accountable officers to administrative sanctions. So, itong pag-relieve kay General Torre, pakting ng sanctions dahil hindi sa pagsunod doon sa NAPOLCOM resolution. There is no sanction. The NAPOLCOM is not taking any sanctions. As the has been discussed, there has been in fact with a personal decision of the President, and he has, after careful rules of defense, the order being from the President cannot be Yung 4-star, yun ang pumalo ng General. You will learn about it soon as it's Thank you. Mr. Ednil Perloza from DZRH. So, alam nyo ba sa turnover na ginawa, no? Ito, no-show si General Torre dito. Ito ang pagtalaga sa OIC. Ayan. Wala din ang presidente. Okay, si Remulla. So, wala si General Torre. Dapat si General Torre ang mag-turnover nito. So, meron talagang mga nangyayari sa loob mismo ng PNP. Ang tanong, tatanggapin ba ni General Torre ang bagong posisyon matapos siyang parang sinampal sa pangyayaring ito? Nakakumpirma nga lang ngayon ng Malacanang na nirelieve sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III. PNP Chief General Nicolas Torre III sinibak na sa umanong pang-abuso sa kapangyarihan. Ayon kay Senador Ping Lacson na ito ang posibleng dahilan kaya nasibak sa pwesto si PNP at Chief General Nicolas Torre III. Ayon kay Lacson, nag-iisang umaksyon si General Torre sa pagsibak sa second in command na si Lieutenant General Jose Melencio Nertatis Jr. Sa patakaran umano, aniya, kailangan na may clearance sa Pangulo o sa DILG ang pagtalaga o pagsibak sa sinumang second in command o kaya'y sa PNP Command Group tulad ng
Deputy for Administration. Sinabi ni Lacson na noong siya pa ang PNP chief na kahit binigyan siya ni Estrada ng absolute authority sa pagpatakbo at pangangasiwa sa PNP, hindi niya umano ginamit ang absolute authority sa pagtalaga sa miyembro ng PNP Command Group. Ang mahalaga umano ngayon ay magiging maayos ang transition sa kapalit ni General Torre. Yan. Abangan natin kung ano na posisyon ang ibigay ng Malacanang para kay General Nicolas Torre III. Sana kaugnay sa flood control din na usapan. Usaping flood control. May matanggal. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.